his reflexes, his counters. The speed and power of those punches from Inoue. And there's a right hand gone in too from Inoue. With a guy like Inoue, it's going to be hard to compete. Available. So he's technically so solid. He's always in position to punch hard. Accurate puncher. He doesn't waste a damn thing. Walang makakaligtas sa lakas ng kamao ni Naoya Inoue, na tinaguri ang halimaw at bayani ng bansang Japan. Rank. You know, it's cruel and inhuman punishment to ask anybody to fight Inoue. Let's go. Inoue is like a superhero. Unbelievable. The baddest little man on the planet. The first undisputed bantamweight champion in boxing's four-belt era. Isa na rito si Nonito Donaire sa patunay na isang napakalakas na mandirigma si Naoya Inoue. Dahil si Inoue ang tumalo at nagpabagsak sa kanya. Isa si Nonito Donaire sa hindi makapaniwala sa lakas ni Naoya Inoue, hindi lubos akalain ni Nonito Donaire na matatalo siya ng ganon kabilis lang. Sa laban Nonito Donaire versus Naoya Inoue, ay sobrang kapanpanabik, sobrang lakas ng dalawang mandirigma. Si Naoya Inoue ay nagkaroon ng bali sa kaliwang mata at si Nonito Donaire naman at bogbog sarado ang mukha. Isang nakakamangha na teknik ang pinakita ni Naoya Inoue kontra Nonito Donaire. Bawat suntok ni Naoya Inoue ay walang nasasayang at lahat ng target niya mapamukha man or katawan ay kadalasang pasok at tumatama sa kalaban. Gustuhin man manalo ni Nonito Donaire laban sa halimaw ng Japan na si Inoue ay hindi niya kayang talunin dahil sa bukod sa bata pa ito ay isa rin itong talentadong mandirigma. Gusto niya iuwi ang trophy tulad sa pinangako niya sa anak niya, ganun pa man kahit hindi siya ang nakakuha ng trophy ay kinausap niya ang Team Inoue para mahiram ang trophy at ipakita niya sa mga anak niya. Pagkatapos manalo ni Inoue laban kay Nonito Donaire ay nagkaroon muli ito ng rematch laban kay Nonito Donaire na pinamagat ang Naoya Inoue versus Nonito Donaire 2. Ngunit sa hindi muli inaasahan ni Nonito Donaire muli itong tinalo ni Naoya Inoue sa maikli na round. I didn't see that punch coming at all. I would probably say that was the hardest punch I've got hit with. Pagkatapos manalo ni Naoya Inoue ito na ang oras ng paglalakbay niya bilang undisputed champion. Tapalis naghamon Naoya Inoue kumasa at Naoya Inoue versus Marlon Tapalay title fight kasado na. New IBF and WBA champ. I want to fight Naoya Inoue because I want to prove myself that I'm a champion. Kinumpirma na nga dito ni Naoya Inoue ang pagtanggap niya sa hamon ni Marlon Tapalis na pag-isahin ang lahat ng super bantamweight titles na meron sila matapos ng patumbahin at talunin si Stephen Fulton. Naginanap sa REH Arena sa Tokyo noong July 25, 2023. Here comes Inoue! That destructive, decisive power does it again! The monster! A four-division world champ! Huli nang hinamon ni John Riel Casimero ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, at naging maingay na naman ang pangalan ni John Riel Casimero sa bansang Japan. Pero bago daw harapin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero ay uunahin niya muna kalabanan ang isang Pinoy na si Tap Alice. Si Naoya Inoue ay walang talo sa 22 niyan mga laban, pinalaki ng 19 na knockout. Si Marlon Tapalis ay nagmamay-ari ng International Boxing Federation o IBF at World Boxing Association WBA Super Belts, ay pumunta at nagpakita sa ring at umakyat ito para haminin ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ang Filipino boxing star na si Marlon Tapalis ay may record na 37 wins 19 na knockout at 3 talo, ay sadyang malakas din ang kaya din niya mag-knockout ng kalaban, kaya ang labang Marlon Tapalis laban Naoya ay isa na namang kabang-abang at kapanabik-sabik na laban. Tiyak lahat ng boxing fans ay hindi na makapaghintay na mapanood ang sagupaan ng dalawang malalakas sa boxing ring. Sa palagay niyo guys, kakayanin kaya ni Marlon Tapalis ang halimaw ng Japan at walang talo na si Naoya Inoue?